Parang ang dami ng kulang sa industriya ngayon na PJ, yung mga taong nagbibigay ng through action, through comedy, through love, parang wala na tayong ganun yun. Okay lang sa akin sabihin, ginagaya mo naman tatay mo. Proud ako dun. Pero of course, I need to have my own. Alam mo, parang ang tatay mo eh. Pero parang si Dolphy yung bait mo kasi kung tatay mo yan, mas malala pa ginawa niya. Sinungaling yung mga yan. Hanggang ngayon, hindi na yung ano mo. Dininerin ba sa'yo na ilan yung mga na-link na babae kay Bandot? Sa akin? Lalo sa family namin, parang nung nawala si tatay, wala nang get-together pag New Year, wala nang get-together pag Christmas. Ayan, kaharap po natin ngayon ang mag-ama. Hindi ko alam kung sa kanya nagmana itong kanyang anak dahil minsan napanood ko sa Viva Presscon sa launch ng bagong Viva Stars, kasama yung kanyang anak. Abay, napakahusay, pumunchline ng anak. Feeling ko, sa lolo ba ng mana ito o sa tatay? Alamin natin yan, kasama po natin Vandol at ang kanyang napaka-gwapong anak, Vito. Hello, So, thank you very much for guesting us. Thank you. Yes. Hi guys. Ayan, Hindi, actually, si Vito, sa pamagmamana, tsura pa lang. Wow! Nanay na. Nanay. Sa nanay na, di ba? Pero hindi mo may kakailayo, yung mata. Tsaka kulay, di ba? Kita mo, layo. Live. Anyway. So, si Vito ba, aware ba si Vito na nung araw yung tatay niya kung gaano kakulit, kung gaano kalikot? Aware ka ba? Kinukwento mo ba sa kanya? Well, nung Kasi bata... sorry ako na magkukwento din. Grabing paborito ng lolo mo si Bando. So, Hindi naman. Spoiled. Hindi. Ang liit mo pa nun, Bando. Hindi ako no? spoiled. Ay, di ba? Love lang ako. Love ka nga, pero grabing pagmamahal sa ni Tito Dolphy. Ikaw ba aware doon na ang lolo mo super favorite ang tatay mo? Oo, lagi po sa akin kinikwento yun eh, maski ng mga ibang family members po sa Quezon eh. Oh, Wala, hindi totoo yun. Pati po si kasi yung mga nakaka-work po dati nila lolo, yung mga veteran actors po nila. Mga nakaka-work din ni daddy. Pag nakikita ko po, lagi nila kinikwento sa akin po. Na ganun nga ka-spoiled si daddy kay lolo. Sinungaling yung mga yan. hanggang ngayon hindi din yung mo. Dininerin ba sa'yo na ilan yung mga na-link na babae kay Bandot? Sa akin? Dininerin ng daddy mo sa'yo. Hindi naman po. Walang alam yan. Mas alam niya pa yung sa lolo niya. Pag nababanggit ang Quezon, automatic yan si Tito Dolphy. Ang Yes, nasa isip yes, ng mga yes. taon. Yes. Pero si Bandot, Yeah. gaano mo nami-miss si Tito Dolphy? Well, of course, every day. Lalo na, I always think about my dad, lalo pag may mga decisions. It's about family, about work. Siyempre, una, sa Panginoon, di ba? Tapos, I always talk to him in my prayers. Siyempre, yung ngiti at tawa ng tatay ko at yung akap, lagi. Lagi ko sinasabi kay Vito na, lolo mo, ganito, ganyan. Minsan, hindi na ako nagsasalita. Tawa na nagsasabi sa kanya kung paano lolo niya. So, parang ang dami ng kulang sa industriya ngayon na PJ, yung mga taong nagbibigay ng through action, through comedy, through love, parang wala na tayong ganun yan. Lalo sa family namin, parang nung nawala si tatay, hindi naman kami nagwatak-watak, pero wala nang get-together pag New Year, wala nang get-together pag Christmas, wala nang kulitan ng magkakapatid, wala nang lasingan ng magkakapatid, yung mga kwentuang barbero, wala nang ganon. So, yun lang mga nakakamiss nung nandito si tatay. Parang siya yung nagbubuo ng lahat. Tuwing kailan mo nararamdaman yung tatay mo? Mostly, everyday, cause nasa kami ko siya. Diba? At the same time, nasa altar natin, di ba? Tapos pag nagbabrowse ka ng social media, nilalabas lagi nila yung nung bata ko, sama tatay ko, humalong, o minsan, Enteng the Dragon, yung tapos ginagawa pa nila yung nag-aakapang kami, nag-iikot, in your eyes, may mga ganong music. So, bigla na lang ako umiiyak, di ba? Parang, Yung mga AI po. yung mga AI na napapanood ko, umiiyak ako, siyempre. Kasi sasabihin ng asawa ni Jenny, ba't ko umiyak? Wala lang. Naalala mo naman si Papa, masaya na yun. Diba?
Pero ikaw ba, Vito, nire-research mo ba o nag-research ka ba about your lolo? Opo. Actually, malit pa lang po kami. Lagi pinapanood sa amin nila daddy yung mga movies ni Lolo. Maski yung movie na wala si daddy, basta nandun si Lolo po. Lagi kaming nanonood po nun. Tapos, syempre po, sa pagnonood po namin, marami rin akong mga na-pick up na kung paano gumalaw si Lolo, kung paano siya magsalita sa mga kasama niya. Kaya minsan po sinasabi ni daddy, parang si Papa. Mga ganun po May si daddy. timing. Oo, May timing to, may timing. Oh, nakita ko sa kanya kasi bata pa lang yan, bibo na eh. Kasi ito yan eh. Nung si Papa, buhay pa, naabutan si Vito. Hanggang 2 years old si Vito nun eh. Laging binibigyan ng chocolate ni Papa yan. Kahit di na siya makatayo sa hospital bed, sa Marina. Oh, binibigyan ng chocolate. Eh bata, siyempre, sugar rush, di ba? Pinukpok ako ng ano na to, yung boting matigas. Garapon? Garapon. Pak! Aray! Ano ba? Si airpod ko. Ngayon, alam mo na nararamdaman ko. Di ba? Parang he saw something in Vito na siguro nung may nakita siya sa akin nung bata ko. Eh si Vito nung sinalang ko sa Goyong Bulilit kay Direk Bobot hanggang sa lahat na ng shows ni Direk Bobot, dahil yung Direk kasama na si Vito. Kumbaga naging alaga niya si Vito. Parang siguro may nakita rin si Direk kay Vito na hanggang sa ngayon sinama ko na sa movie. Pinasok sa Viva. Gagawa nga raw siya Vito Max. Hindi Viva Max kasi wholesome siya. Vito Max lang. Vito. Wholesome daw, wholesome. Oo. Pero kayo ba nararamdaman niyo si Tito Dolphy kapag may ibang tao na nagsasabi sa inyo, alam mo, nung nabubuhay pa yung tatay mo, ito yung pabor na naibigay sa akin ng papa. Meron ba kayong mga na-encounter na ganyan? Marami. Like sa Home Alone, yung... Ano po, like, minsan po pag may ginagawa ako, tapos minsan pinagtitripan ko rin yung mga sunog baga na dating nakasama pa rin po namin yun. Na kinikwento po nila sa akin kung paano rin si Lolo sa kanila. Tapos, alam mo, parang ang tatay mo eh. Pero parang si Dolphy yung bait mo kasi kung tatay mo yan, mas malala pa ginawa niya. Parang ganun po eh. Tas Good version ni Bangtol. ang pinagkaiba daw po, si Lolo daw po napapagalitan si Daddy. Pero pag ako nantitrip sa mga sunog baga ngayon po, pinagtitripan niya rin po, sinasakyan niya rin po ako. Walang taga-tanggol sa kanila po. Mami mo lang. Si Mami lang po. Ikaw, Vando, sa tuwing nag-iisa ka, I'm sure na aalala mo yung dati mo dahil ikaw yung pinaka-paborito, ikaw yung madalas na Kasama. kasama. Ano yung sana nandito si Papa, no? Kasi ito yung gagawin niya eh. Well, Sa eksenang to. before going to sa eksena, marami kasing nakakasama si Erpat, like masahistas, sa crew, sa staff, sa artista, na nakasama niya dati na tinutulungan niya. So, yung iba, nagre-reach out naman sa akin, di ba? So, siyempre, pag mayroon, tutulong tayo. Pag kaya naman, why not, di ba? Eh, siyempre, hindi lang like Papa Dolphy na talagang, di ba, kung tumulong. Pero, dahil siyempre, ito gagawin ng tatay ko kung nandito si Papa. Like sa showbiz naman, paano, kasi you can never be Dolphy. When I act, okay lang sa akin sabihin, ginagaya mo naman tatay mo. Proud ako dun. Pero of course, I need to have my own, di ba? Pero halos, lahat ng acting ko, nakasama mo na ako matagal na. Lahat ng ginagawa ko, sa kanya ko nakuha yun. Kay Babalu, kay Panchito. Kasi lumalaki ako, sila nakakasama ko eh. Kaya wala akong barkada masyado mga bata, puro matatanda ang barkada ko eh. So, what you see in me is, kumbaga chop suey na pag-aarte, na aking way na yun, di ba? Pero ang sabi lang naman sa akin ng tatay ko, even my brothers, even some people, na hindi ako nagbubuhat ng bangko, pero kung yung timing ng dad mo. Pero my dad is only Dolphy. He can never be Dolphy, di ba? Idol ko yun. Alam mo, naramdaman ko yung tatay mo. Habang ko kwento, naramdaman ko yung tatay mo nung araw na na-aksidente ka, na parang second life mo na. Hindi. Kung bibilangin mo, marami na. Oh, marami na. Oo. Talaga. Eh, may sa pusa ka pala. Lagpas na. Lagpas na. Sa may pagkamusang na to. Meron ka pang mission, hindi pa Yes, natatapos. yes. Oh, Mission ko kinukwento to. mo nga sa kanya. Eh, siguro hindi siya naipanganak kung Oh, yes, di natapos ba? yung buhay mo. Isa na to sa mission ko, pamilya ko. Oo. So, nung time na yon, si Tito Dolphy talagang aliga ka. Talagang sobrang nag-aalala siya sa'yo. Tapos, magkatuwang pa sila ng Tito Joey mo. Tapos, yung nag-ano pa ng helicopter dahil gabi-gabi. Naalala ko yun. Diyos ko,
Mula nung maaksidente ka, Bandol, ano yung na-realize mo sa buhay na may babe na ako kasi nahihiya na ako sa tatay ko? Meron ka bang ganun dati? Of course. Pero after may accident, ang tagal ko bago nalaman yung nangyari sa akin eh. Kasi sinabi ng doktor, let him realize it on his own. Kasi parang isang way yan ng paggagaling niya. Kasi malakas yung tama ng utak ng tatay mo. Hindi ko sabihin, tumama din. Yung marami na naalog ba? May mga nakakalimutan akong pangalan. Pero of course, ang unang-unang pagdilat ko, tinanong ako, sino ako? Sabi ni Papa, Papa, sino ako? Sabi ni Mama, Mama. Tapos nung nag-uusap siya ng doktor, may painting doon sa Makati. Sabi ko, ako nagpintura niya. So parang lost pa. Ang ginawa ko, medyo what happened to me? Kasi dati, basketball ako, sports-minded ako, MMA fighter ako, tapos biglang nangyari to. What happened? So medyo naging rebelde ako in a way, but not on my parents. Hindi sa tatay ko, kasi alam ko yung sakripisyo nila sa akin eh, di ba? Pati yung mga tao nagdasal sa akin, wala akong inaragabyado, sa sarili ko. Lagi akong iinom, lagi akong maalis, lagi akong gimmick, puyat. Hanggang sa nakilala ko na yung mami nito. Yun yung parang nag-shift. Tumino ako parang gano'n. Nung una nga, di ba, tatay ko, may girlfriend ka na ha? Yeah. Tapos maya-maya napapansin niya, parang tumino. Nung huli, silang dalawa na laging magkasama. Tapos naglalakad kami ganyan, silang dalawa na magkatabi, ako nasa likod eh. Di ba? Jenny. Si Jenny, si Papa na magkausap, parang tumino daw ako, di ba? Pero siguro, naramdaman ko na yung, hindi na ako mabata, di ba? Now I'm 42, di ba? So, at least I get to enjoy Vito. He's 16, may daughters. Nakagimik ko pa sila. Tapos now, I'm blessed with my family, di ba? Buti si Vito hindi nagmana sa'yo. Sa Thanks, ha? kakulitan, sa kalikutan. Ay, hindi. Si Vito, yung Vandals version na tamed. Alam mo yan, maraming kwento sa akin noon. Lalo mga loveliness days. Mapanood natin yung shooting, di ba? Pero ito mas tame, mas mabait. Kasi aral sa nanay ito. Ako naman, mabait din pag nandiyan yung nanay. Di ba? Takot ka kay Jen. Hindi ako nahiya sabihin na... Hindi ako, alam mo, Hindi, respeto. Respeto. Di ba? Kumbaga, happy wife, happy life. Niniwala ako dun eh. Kasi ang asawa naman ng kahit sinong lalaki, magdandag, magagalit. At the end of the day, sometimes if they're wrong, marirealize na mali din sila, di ba? So, yun ang buhay, that's life eh. So, hanggat kaya mong magpakumbaba, doon ka sa baba. Di ba? Di ba? Naniniwala ka ba sa lahat ng sinasabi ni Pando? Totoo yun? Po, totoo. Napakita naman po nila lagi sa bahay po na talagang susunod din po kami kung ano sasabihin ni Mami. Thanks ha. Hindi naman under. Hindi naman. So paano yun, Vito? Yung, syempre yung ibang parents gusto nila makatapos ng pag-aaral yung kanilang anak. Tapos ito si Vito mag-artista. So paano mo na paghahati yung panahon mo, yung katawan mo para sa school at sa pag-artista? Usually naman po, talagang time management yung kailangan po eh. Tsaka, lagi naman sinasabi nila daddy po, yung pag-artista nandyan lang daw po yun. Pero unahin ko raw po yung studies ko. Dahil gusto lang naman nila po is makapagtapos po ako. And sabi nga po ni daddy, yun daw yung hindi nila na-experience. Gusto lang nila ma-experience ko raw po. And sa ngayon po, kaya naman po pagsabayan. Kinakausap lang po namin minsan yung sa school po na absent ako sa araw na ito po. May habulin na lang po. Babawi na lang po lang. Sipag naman. Pero kung ikaw ang masusunod, Phantom, ayaw mong mag-artista na? Hindi I have no right. Hindi, as tatay, pwede akong makialam. Pero gusto niyang Hindi ako yung tipong magulang na mag-aaral ka muna. Kasi I trust him eh. Pero lagi namin sinasabi sa kanya, tapusin mo ang pag-aaral mo. Kasi kung may pagkakataon ulit bumalik ako sa pag-aaral ko, tatapusin ko pag-aaral ko. Which meron naman, pero in time, I will do that. So, naano ko lang siya na, siyempre pag mahaba yung taping, ang schools naman, may mabait naman kausap, mabait naman to, mabawi naman siya kahit puyat, di ba? Parang ako yan eh. Nung nagsuschool ako, siyempre, yung panahon ng 2 years old ako, 3 years old, Ending the Dragon, tuloy-tuloy ako nun, di ba? Pumapasok pa rin ako sa school kahit tulog ako sa desk, hinahayaan ako ng teacher ko. Pero may test ulit para makabawi. So, ang ginagawa ko, nang-open lang ako.
Hindi. Hindi. Parehas po tayo. Pares daw tayo. Di ba? Ano lang, tama si V. Time management, at the same time, priority. Si Vito, hindi ka naman parang tipong pinagagalitan ng nanay mo dahil naramdaman niya na mas gusto mong mag-showbiz kaysa mag-aral. Di naman po. Kasi po, as long as gusto ko raw po yung ginagawa ko, dun daw po sila. Basta wag lang sayangin yung meron at tapusin po yung mag-aaral talaga. Aware ka ba sa bilang ng mga tito-tita mo sa side ni daddy mo? Bilang nila. 16 po ba? 17? Nakukwento mo ba yung bundle sa kanya? Okay, kilala. Halos lahat. Kakapatid. Hindi, sabi ko, 18 kami mga 17 ang tito-tita mo. Oh. Pero yung mga pinsan-pinsan, pamangkin-pamangkin mo, mga daan niya. Ilan taon yun? Hindi. Sa ngayon, hindi ko na alam. Pero ngayon, close naman siya sa mga pinsan-pinsan. Mga pamangkin. Kasi yung kasama namin ngayon, yung anak ng pamangkin ko. Kasi sa akin nag-work. Yung anak ng pamangkin ko. So siya, pamangkin yung anak. So, di ba? Lolo siya. So yung edad namin, ganun-ganun. Ako, may apo ko mas matanda sa akin eh. Di ba? Ganun talaga. Tatay ko eh. Oo. Idol yan. Correct. Oo, di ba? Alam mo, kahit wala na si Tito Dolphy, parang binubuhay niyo pa rin yung alaala niya by producing yung Banayad Whiskey. Yes. Yung meron pang bakery, bake shop. Pidor's Bake Shop. Oo, Pidor's Bake Shop. Kumusta na siya ngayon? Well, yung Pidor's Bake Shop, ongoing na yan eh. Marami na nagmuna ng franchise. We have a partner there. Itong Banayad Whiskey, sa family to. Spearheaded by me, Boyto, Eric, and Epi. Then we have Kaloy as our partner. Itong Banayad Whiskey, mag-1 year pa lang sa di ba? Sa July. Mag-1 year pa lang. So, now, getting there kasi alak to. Ang hirap mag-market siyempre ng alak. Tapos, yung pricing ng Banayad, medyo, di naman sobra, pero medyo pricey. Kasi yung whiskey namin, gawa talaga sa Scotland. Kung saan yung region ng Macallan, at sa ibang Glenfiddich, mga alak na malalakas na whiskey, doon din gawa. So, kaya namin ginawa to kasi ang daming gumawa sa YouTube ng mga ginagaya yung commercial na, wow, lasang blade, di ba? Mga ganun. So, sabi ko, might as well gawin nating totoo tong whiskey na to, di ba? Kumbaga, legacy na rin ni Airpat. Kung titignan mo nga yung bote namin, nakaganon yung mukha eh. Di ba? Doon nga sa Scotland kasi, pag binobote ang whiskey, sa Scotland lang. Hindi pwedeng dito ibote sa Pilipinas o saan mo dadalhin. Sabi sa amin ng kaibigan namin partner dito sa Scotland, what's Banayad? And why is his face like that? Why is it like that? Bakit nga pag ganun? Kasi, Ano explanation? Kasi yun yung tumatak eh, yung Banayad whiskey. Pag inom niya, yun. May leveling eh. Oo eh. Hanggang take 48 na away na eh. Sino matapang dito? Diba? Tapos yung linya niya, di ba? Una mo, paupo sa sopa, mag-relax, alis sa sapatos, hanggang nung mga nakakain mo na, inumin na ng sopa, isali ng tsinelas. Maganda yung... Kaya ang dami nagtatanong sa akin, totoo bang lasing si tatay mo nun? Oo. Ay, hindi. Ano lang talaga, gifted lang. Tsaka naka-in character siya eh. Galing. Oo. So, kumusta na yung Dolphy... Vil. Yeah. Kumusta Actually, yung phase 1, naubos na. Phase 2, alam ko, ubos na. May phase 3 na eh. Wala pa akong update. Pero si Kaisang nag-handle nun for the family. May nagtatayo na yata ng houses doon. Maganda siya, actually. Kasi it's 10 minutes away from the beach lang. Buti hindi kayo nag-aaway-aaway. Ayoko ng away. Kung paano kami... Hindi siya parang teleserye, nag-aaway yung mga magkakapatid sa mga iniwan ng magulang. Si Papa, bago nag-pass, talagang he see to it na po kami. Yung kung ano naman yung binigay niya sa amin, equal sharing. Tapos yung mga... Kasi sa dami ng lupa ni Airpat, di naman niya na-subdivide lahat eh. Ang ginawa, estate. Family. So pag nakabenta, family pa rin ang makikinabang. Kaya nga sabi namin, nag-usap kami ni Epi, tsaka yung mga kapatid ko, wala na si Papa, binibless pa rin niya tayo, binibigyan pa rin niya tayo at wala na siya. Oo nga. Di ba? Parang meron pa rin kayo nakukuha on a monthly basis. Yes, hindi naman monthly, pero at least meron, di ba? Isipin mo, wala na yung tao, pero, di ba? Kung buhay niya, parang nabuhay.
Di ba? Oo. Ikaw ba, naalala mo pa rin kahit 2 years old? 2 years old, di ba? Naalala ko po yung talaga. lolo mo. Anong naalala mo sa lolo mo? Naalala ko lang po yung sa Marina po yung bahay ni Lolo dun. May time na may hagdan pa nga po dun. Tapos naalala ko po nung nasa parang hospital bed na po siya. Sa room niya po. Sa Marina. May maliit siyang ref dun sa gilid niya po. Okay. Pinapabukas niya sa akin po. Kuha daw po chocolate. Tapos minsan bibigyan pa ako dollars po. Oh. Oo. Yun yung mga... Di ko nga po alam paano ko pa siya naaalala sa ganun bata. Pero naaalala ko po talaga. Like, yung point of view ko nung time na yun, nasa utak ko pa rin po hanggang. Tsaka naalala mo, sabi mo, di ba, naka-face mask. Kwento ka lang, tita. Naka-face mask, tita Shasha. Sabi to, hi, Vito. Sabi to siya, my name is Lola Shasha. Mama Nes? Sabi to, Mama Nes? No, I'm Tita's Lola Shasha. Mama Nes ka eh. Mama Nes. Talaga. Sa pagkakakilala niya kay No. Shasha. Di ba magkahawig sila ni si Mama tsaka si Tita Shasha, magkahawig talaga eh. So, di ba? Sabi ko, Vito, nung liliit kami gano'n na hirap pa. Nagtatago doon sa... I love you, tita. I love you. Takles, ha? Mana. Mana sa lola. Sino lola? Sa side ni Jet o sa side mo? Makames. No comment. Okay, so si Vito ngayon tuloy-tuloy na siya sa pag-artista at ako mismo nakita mo siya ng potential sa comedy. Kanino mo gustong ipagpasalamat yun? Sa tatay mo, sa lolo mo? Dalawa po sa kanila eh. Kasi yung version ni Lolo sa comedy, nakakatawa siya. Ang kahit nakatayo lang po siya, may sasabi lang nakakatawa na eh. Yun yung nakuha ko po kay Lolo. At yung nakuha ko naman po kay Dad is yung movement, paano yung siya gumalaw, the signals, yung sa kamay po. And yung pag-deliver niya po sa, yung tono po, yung gano'n. Usually po yun yung sinasabi niya, parang daddy mo, parang lolo mo. Usually dalawa po yun yung lagi sinasabi po eh. Siguro nag-adapt lang siya sa mga... Kasi nung bata to, lagong piniplay yung mga pelikula namin ni Papa. Pelikula ko, pelikula ni Papa. Tapos ibang mga Three Stooges. Kung ano rin ginawa sa akin ni Papa. Yung mga Hollywood comedians. Feeling ko parang ano to eh. Kasi ano rin eh, malakas din dating niya. Parang feeling ko, makakahiwalay siya sa ano, sa iyo, magkakaroon siya ng sariling identity. Better. Diba? Better. Dapat ganun, Better. Kumaga, siyempre wala namang magulang na hindi mo ako dapat lampasan. Siyempre gusto ko, lampasan mo ako, di ba? Magkaroon ka ng sarili. Sarili mo. Pangalan. So ano lang pabili ko sa kanya. Ngayon nandito na siya, nakatapak na yung dalawang paa niya sa showbiz. Kung anong bili sa akin ng tatay ko, ever since, na huwag ka makakalimot lumingon sa pinanggalingan. And always keep your feet on the ground. And treat all the people in the production, even the drivers, with respect. Even to the lowest form of work sa production. Respetuhin mo kasi lahat yan nagtatrabaho. Ikaw pupunta ka doon, kakain ka, aarti ka, tapos magpapahinga ka. Sila, gumagalaw yan, ora-ora, minuto. Basta respeto lang, tsaka pakumbaba. So nakikita mo ba yan sa mga kabataang artista ngayon? Yung payo ng tatay mo? Well, marami namang okay. Meron din siyempreng, huwag masyadong gano'n kasi... Taas. Oo, kasi tatay ko rin sinasabi niya, minsan nandiyan ka. Masakit pag bigla kang gumanon. Lumagkapak. Di ba? So, in time, kung bata pa kayo, in time, malalaman niyo rin yan. Pero ang billing ko lang sa inyo, respeto lang sa trabaho para dumami ang trabaho niyo. Di ba? Pag sinabing gantong oras ka pumunta, 30 minutes before to 1 hour before, andun ka na. Kasi mas mahal ng mga producers yung on time. Kasi pinag-aantay mo yung production. Kasi dagdag sa gastos yun. Yan, alam ko na. Oo. Alam mo na din, producer ka. Oo, di ba? Producer na si Vandot. Bukod kay Vandot, meron ka pang ibang kasosyo. Dito sa bago niyong venture, no? Yung Home Alone The Realest, The Reunion. The Reunion, oh. Nakita ko nga yung trailer, mukhang nakaka-nostalgic Nostalgic, iyak tawa ka. Pero Oo, mostly, ano Paano niyo to nabuo nang wala si Tito Dolphy, wala si Tito Babalu? yan ang sinasabi ng lahat. Oh, Paano nyo gagawin ulit yan? Na, like Tita Cory, ang pagmamayari ng Home Alone, ABS, di ba? Paano nyo gagawin ng Home Alone? Wala si Mang Kevin, tsaka si Mang Babalu. oh, Mga pillars yan. oh. Ano, papalitan nyo sila? Hindi. Ang ginawa namin yun, just play for truth.
ano nangyari sa pamilya nung nawala na si Tatay Kevin? Kumaga, doon kami nag-start. So may kanya-kanyang, kumaga, sama-sama pa rin, pero sa panoorin. Tapos ang focus ng family ngayon, si Tita Nanay, is Tita Nova. So it's a family movie na hindi lahat ng pamilya perfecto, pero pag magkakasama pa rin kayo, iba pa rin yung magagawa dahil sama-sama kayo. At the end of the day, pamilya kayo. Pero nakakatuwa kayo kasi parang kayo yata yung pinaka-solid sa mga nakikita kong mga nagsama sa teleserye, sa sitcom, na nagre-reunion palagi. Yes, kasi it all started nung finally, may nagkaanak si Smokey, di ba? Binyag, nagkita-kita kami doon. Nag-start nung may ginawa kami ni Boyto sa isang business namin. Nag-shoot lang kami para sa parang MTR na gumaganong-ganong kami. Manong Dariles. Nag-viral na yun, di ba? Tapos nagkita-kita kami. Yun na, ang dami na nagko-comment sa SOCMED na remake. Yun na. Una, sitcom. Tapos, series. Movie. Parang tuldukan natin yung... Kasi nung nawala ang Tatay Kevin, lolo mo, natapos yung Home Alone Pinakita, nag-ibayang-bay, ganyan, nag-airport. Pero iba pa rin yung Riles Di ba? Sinasabi na, naglipat na kayo sa airport Oo, pero ang tumatak talaga yung pamilyang Riles Riles. So yun na, 2 years and a half din in the making yung movie. Pero tumulong din sa amin, mga tita Linggit, mga taga-ABS din. Mga naging kaibigan ng tatay. Pati yung mga OG writers. Sila Woodrow, sila Randy Reyes, Divino, lahat. Si Isko, si Brad Pitt, di ba? Hanggang napunta na sa medyo drama, comedy, dramedy na yung movie. Kasi siyempre, you're doing a tribute to Tatay, Bernardo, Babalu, Carding, Mantomas, yung mga sunog bagang nawala. Basta, maganda yung movie. Doon pa lang sa trailer, may mga umiiyak So, siguro ito yung nostalgic movie of the year. Hopefully. Oo. Napalabas sa June 17. Father's Day. Father's Day week. Sunday nun is Father's Day. Hopefully, yung movie, basta ma-share lang namin yung gusto namin pakita sa taong bayan na kung paano yung Home Alone family, na ito yung kailangan ng Pilipinas ngayon. Dahil, nung panahon kasi namin, nung 90s Vito, ang mga bata, pag Home Alone the Real, so kahit nung pelikula pa yan, sama-sama ang pamilya, kumakain, nanonood. Wala pa SOCMED. Wala pa. May pupunta sa kapitbahay, makikinod. Tsaka ako, nung burol ni Papa, nilumlabi. Alam mo, mapanood ko lang kayo sa Home Alone the Realist. Isang oras ng buhay ko, nakakalimutan ko gutom ko. Di ba sarap pakinggan? Lalo ngayon sa nangyari sa mundo natin, sa bansa natin. Hopefully, makatouch kami ng puso ng Pinoy na itong buhay ng pamilya, itong buhay ng mga magulang, na habang buhay pa mga magulang nyo, bigyan sila ng importansya, pasasalamat, pagmamahal. Diba? So, sana matuwa sila. Huwag ka umiyak Si Vito ay kasama rin. Yes, Vito is konting ako na yung naiwan sa bahay na Tatay Kevin. Parang ako na yung may anak ko si Vito, panganay ko, may anak kong bunso, si Baldolito. Isang botchok din, si Ahmad. Sasawa ko si Jenny. Kaya tinatanong nila ba't kasama si Jenny sa mga TikTok. Siyempre, asawa ko si Jenny. Alam mo, iba asawa ko, di ba? Hindi ako... Kapalit, di ba? Mamaya, hindi ako pauwi, di ba? Di ba? Yun, tapos si Estong, si Boyto, kasama ko rin sa bahay. Kaya katapat bahay pa rin si Tita Ason. Si Tita Ason is 8 years old now. Pero she's still dancing. Grabe. Maganda, mabilis pa ang memory. Correct. So si Tito Dolphy, maraming gustong si Tito Dolphy maging national artist. Yun na lang ba ang kulang? Well, sa amin, kung di ibibigay, bakit pa? Papa ko naman. Para sa amin, bayani yan, di ba? Sa mata ng ibang tao naman, ang tatay ko, hindi nila makakalimutan. Kung ano rin na naambag sa buhay nila habang pinapanood na si Kevin, di ba? Si Dolphy. Pero kung ibibigay, thank you. Dahil ang inambag naman ng tatay ko sa industriya ng pelikulang Pilipino ay 65 years. At unang-unang social worker sa ibang bansa. Nagtatrabaho para kumita, para sa pamilya, entertainer, sining, di ba? So, hopefully, mabigyan, pero kung hindi, salamat din, di ba? Dahil kung ano na-achieve ng tatay ko, is enough for me. Is enough for everybody. And the respects they give my dad, kahit wala na siya, sobrang thank you pa rin kami.
Pinag-uusapan yun nung buhay pa siya eh. Hanggang sa nawala na siya, pinag-uusapan pa rin hanggang sa magta-20 years na ito. Tatay ko, di ba? Pero naniniwala pa rin kami na meron pa rin mga mambabatas na pinaglalaban pa rin. Siguro hindi lang madali on the table. Dahil din sa mga sitwasyon natin ngayon, sa mga scenarios, baka may kailangan maunahin. Pero if it happens, thank you. Thank you, di ba? In God's will. Binabalikan mo ba yung lolo mo? Like, lalo na yung nauso yung Sokmin. Yung mga clips ng mga old movies ni Tito Dolphy, yung Hupalong Dariles, yung John and Marcia. Yes. Na classic John and Marcia. Yun ang original. Ikaw ba? Pinapanood mo siya? Opo, sa YouTube lalo na po. Yung mga full movie po, yung Home Alone The Release 1, pati 2 nandun po. Pinapanood ko po sila usually before ako magka-taping. Para lang makuha ko ulit yung spark sa pagiging komedyante. Na kami pa lang ang mga kison na tuwang-tuwa sa lolo ko. Paano pa kaya yung mga taong nanonood na iba pa. So parang pinapanood ko po siya. Okay, kailangan ko ulit ituloy yung ginagawa niyang pagpapangiti sa mga tao po. Yun po. Yun siguro po. And syempre sa social media po, nakikita ko rin naman po si lolo. Minsan may mga AI po pong gumagalaw pa nga po siya. Nakikita ko, nagugulo ko. Minsan, sisend ko pa nga kay daddy po eh. Or itatag ko po siya eh. Nakakatuwa din ng mga tao dahil Nag-effort. nag-effort for Papa, di ba? May gumawa pa habang yung teaser ng Humalong na lalabas. May tatay ko naupusin yan, nanonood, tumatawa. Tatay ko, AI. Yan. Diba na Pilipino ngayon? AI na. Lalo na mapaniwalain yung iba sa mga napapanood. Dati tayo, wax lang eh. Itong Home Along Dariles, The Reunion, ito na yung pelikulang maaalala ulit natin si Tito Dolphy. Yes. Pero, hindi na tayo mag-iilusyon na nandun si Tito Dolphy. Because this is, Surprise. oh my God, may surprise. Yes. Wow! Ha? May pasabog. Yes. Kahit pa paano. Tinanay namin ni Boy ito mag-Hollywood. Hopefully magustuhan nila. Pero of course, it's a tribute movie for everybody naging part ng Home Alone na wala na. At para sa mga kasama nating pamilya natin noong 90s na wala na rin sa tabi natin. Sa lahat mga mahal sa buhay. Ikaw ba, Vito, alam mo naman ang history sa sobrang pagmamahal ng lolo mo sa mga babae. Magiging someday ba si Vito ay ganun din? Marami ring mamahaling babae. Yung para sa akin po, ang nakuha ko kay lolo pagdating sa pagmamahalis, pag may minahal siyang babae, mahal niya talaga po, ng pure. O, di marami. Pero hindi marami po. One at a time. One lang po. Not one at a time. Kumbaga, yung time na meron ako is yung itong buong life ko. Kumbaga, one time lang. And siguro para sa akin, yung one time na yun, isa lang dun siguro. And sa ngayon, yung mindset Niwala ka ko, ba, Bando? Isa lang daw. Niniwala ko ngayon, 16 lang yun. Pero at least sa edad mo ngayon, iniisip mo yan, di ba? Anong bilin mo kay lang, Vito, pagdating sa babae? Lagi kang magsusod ng... lagi nga po. Hindi, magsusod ng pantalon. Oo, matawa ka. Maulan, magkakabote. Yan, o pag maulan, saplot ka. Hindi, lagi ko lang bili sa kanya sa babae. Kasi nagkaroon na rin ng kahit paano girlfriend to. Diba? Minsan nag-aaway sila, minsan sobrang lambing, minsan may mga bagay na pinagdadaan. Sinasabi ko lang lagi sa kanya. It happens, B, sa relationship. It's parang pagsubok kung gaano mo kumahal ng isa't isa. Tingnan mo nga kami ng mami mo, sabi ko, ang dami nang dumaan sa sitwasyon namin. Talagang, kaya hiwalay ako. Na talagang, di ba, pwede mo lang sapakin, sasapakin mo, ganun eh. Pero, nandyan siya. So, I respect that and I give it all back in the ways of loving her more, di ba? And showing her na she is the best part of my life. Malapit ang Father's Day. Your message to your dad. Syempre po, first of all, happy Father's Day po. Wow. Wish you all the best and good luck. Wow, parang babati lang sa cellphone yan. Tayo sa slambo. Basahin ko na lambok mo mamaya. Syempre po, Dad, thank you sa lahat po. Dahil lahat naman po yan, binibigay mo at ginagawa mo para sa akin. Dahil love mo ako. And syempre po, the best thing I can do for you is pakita ko sa yung pagmamahal ko na deserve mo bilang tatay po.
At syempre, na ituloy ko yung mga alam mong pangarap nyo po dati. Kagaya sa pagbabasketball po. Pangarap nyo makita on screen playing. Syempre, tatry ko, tutuloy ko po yun. Sa lahat ng mga pwede ko mapakita na lahat to ginagawa ko para lang ma-proud po kayo. Kahit di ko makita yung proud ako sa'yo. Payak nga ako yun. Ikaw ang payak eh. Ano yung mga hindi mo nagawa sa tatay mo? Sana nagawa ko ng buhay pa. Hindi like yung small stuff na minsan naglalambing siya magpamasahe. Mamasahe ako, sandali lang. Mas gugustuhin ko maglaro. Mas gugustuhin kong kasama mga kaibigan ko. Minsan, tatawagan niya ako, halika, kain tayo sa labas. Di pa, kahit wala akong ginagawa, di pa, assignment ako eh. Yung mga small things like that, pero di naman lagi. Na tinatanggihan ko yung mga liyaya niya. Kaya, Dolph, noon tayo sine. Mahilig kasi manood kakain, tapos manood kami sine. Date namin yun eh. Eh nung lumalaki na ako, syempre, mas naging priority yung basketball, girlfriend, barkada. So, may maraming times din na hindi ako sa kanya sa mga ganun. Na sana hindi. Dahil sa pagkakataong yun, baka meron pang mas importanteng bagay ako natutunan o yung maramdaman niyang nakasama niya ako sa mga oras na hindi ko binigay na mas may iba ba? Those small things has a big impact on my father. Kaya yun ang bilan mo sa anak mo. Yes. Na kayang may pagkakataong magsama tayo. Oo, ganun. Pero of course, I understand naman life, di ba? You're growing up, ganyan. Kaya nga nag-anak ako ng maaga para bata pa ako. Di ba? Kasi nung pinanganak ko, tatay ko 50 plus na rin. Di ba? Tsaka tumatawag lagi sa akin si Presley, yung sunog bagang alalay niya. Na, di ka pala pwede mag-dinner. Daddy mo lang mag-isa kumain. Di ka nanonood ng sine. Kami lang ng daddy manonood ng sine. Di ba? Ngayon ko na yung nga, no? Parang, that's life. Love you, Papa. Sana naibigay mo pala yun dati. Di ba? Malay mo, hindi mo pa alam pwede mangyari sa araw na yun. Ano mensahe nyo ngayon dahil alam ko, Bandog, no? 42 na si Bandog at nakikita na niya kung ano yung mga relationship ng mag-ama, relationship ng anak sa kanilang magulang. Medyo iba na ngayon eh. Yes. Ang Gen Z. Ano lang maipapayo mo sa kanila? Well, for instance, guys, kids, hanggat nandyan yung magulang nyo, parang doon sa kanila kung gano'n sila ka-importante sa inyo. Normal, magagalit sila pag sasabihan kayo, but it's for your own good. Pag kumakain, sabayan ninyo. Pag nagkikwento, pakinggan ninyo. Pag naglalaro, suportahan ninyo. Basta hanggat nandyan, enjoy nyo nandyan. Kasi tulad ko, wala na tatay ko, namimiss ko. Na sana may ito ginawa ko dati. Sana ginawa ko to para sa kanya. So hanggat nandyan siya, mga magulang ninyo, lalo na tatay at nanay ninyo, show them the best part of you. Hanggat nandyan sila, mahalin niyo sila. Kevin, ikaw lang naman ang buhay ko eh. Kailan mo ba ako susunduin? Ano ka ba naman, Kevin? Tita Nanay, ano po yun? Hindi, si tatay. Inaaya ko siya sa labas. Alam mo, mga bata pa lang kasi yan, ganyan na talaga sila. Kikidnap ba to? Sige, kidnap ba to? Ayusin yung dalawa, ha? Oo, ayusin namin. Ano, hindi pa ba tayo kakain? Alam niyo na, kanina nagmana. Demonyo ka! Demonyo ka! Pwede ba simula ngayon, nakitita nanay lang lahat ng mga gagawin natin? Kevin, just the two of us. Kevs, parang okay na sila. Ready na ako anytime.